25 here in Toronto. Medyo late na ako lumabas. It's already 2:10 in the afternoon, so late na ako lumabas. And ang init na. Mainit siya ngayon, guys. Hindi naman super duper, pero mainit siya compared ng mga nakaraang araw. Wala naman ako masyadong balak today. Punta lang ako sa Kensington Market. Yun. Gusto ko pumunta doon. Gusto ko mag-food trip. So, doon ang punta natin. And malapit lang kasi siya dito. Nadadaanan ko siya pa pag galing ako ng Young Dundas, yung parang mini Times Square. Okay, kawid na tayo, guys. Okay, mainit, no? Sakto, buti, nakakapa ko. Tama lang din pala yung decision ko na, alam mo yun, na medyo pang summer outfits talaga yung damit ko. Kasi, medyo ano talaga siya. Medyo may time na mainit talaga. Like now, I think it's 25 degrees ngayon. So, medyo mainit. Buti na din may dala ako ng Jisoo Live. Update ko kayo mamaya pag nasa area na ako. Hi guys, so I'm here. Nandun pa banda yung mga kainan. Pero, it's cool. May mga may mga, ang tawag nito, may mga random na nagtitinda. Mga, hindi ko kayang tawag dun eh. Garage sale yun. May mga random garage sale. Tapos may park dito. Yan, may mga nagpipiknik. Saya. Excited na akong food trip. Gutom na ako. So, kain muna tayo. Taste test. Taste mo. Sarap. Ano yung piña colada na may na may cherry. Ang sarap.
na-reach ko na yung end ng street. So, babalik ako kasi may mga gusto akong bilhin ulit. So, yung quesadilla na binili ko, masarap yung pinaka-tortilla niya. Tapos, gusto ko consomme kasi hindi maanghang. Kumbaga, parang nakahiwala yung may spice. So, may option type. Gusto mo ng maanghang or hindi. Ganyan. May nakita ako bilihan ng gelato. So, bibili ako. Gusto ko matry gelato. Medyo inaantok na ako kasi hindi naman ako nakatulog ng matindi. So, panira siya. Pero, dahil gusto kong sulitin ang stay ko dito, malapit lang kasi yung graffiti alley dito sa Kensington. Umalis na ako sa Kensington kasi daming tao. Tsaka parang feeling ko anytime soon mabubusog na ako. Eh, gusto ko pang pumunta sa Chinatown. So, medyo nagsisave pa ako ng laman. Oo, kasi bibili na lang ako ng food. Parang kumbaga yung dinner ko, doon na ako magdi-dinner sa Chinatown. Sabi sa Gmaps, 15 minutes daw paglalakarin. Eh, parang wala na ako sa wisyo maglakad. I mean, kaya ko naman yun kung 15 minutes. Kaya lang wala na ako kasi sa wisyo, so magbabas tayo. Yun. Hopefully yun naman ng Presto card ko umabot pa hanggang Lunes. Kahit sumakto lang sana siya. Eh wala na eh. More than 2 hours na ako sa Kensington eh. So magbabayad na naman ako ng panibago. So yun, sige. Sulitin natin. Tara. Palag-palag. So it's here guys. Ayan o. Kung may nakikita kayo mga nagkukumpulan ng mga tao. Kasi nandito na ako sa graffiti alley. Pa natin. Daming tao eh. So, let's see. Okay, so narating ko na naman yung dulo nitong graffiti alley. And hanapin ko pictures. Nakakatuwa. Hanapin na naman natin pictures for the gram. Ang ganda dito. hindi kasi kalat yung graffiti. Alam mo yun. So sana may ganito din sa Pinas, no? Yung parang street siya na dedicated lang. Oh, gusto mo mag-vandal or mag-graffiti? Sige. By all means, diba? Ayan, may isang street. Gawin nyo lahat ng gusto nyo. Ang dami ko rin mga nakasabay dito. Mga nagpipicture din sila. Pero so far, ako lang yung solo traveler. Feel na feel yung pagiging solo traveler. Nakakainis. Medyo hindi pa naman ako ganun kagutom. Pero punta na tayo sa Chinatown. Tapos tignan natin kung ano yung bili nating food. Pag tinamad ako, take out ko na lang. Doon na ako sa apartment kakain kasi past 6 na din naman. So yun lang. Yun lang ang ginawa ko for today's video. Try ko din maghanap kung merong Macau egg tarts sa Chinatown. China pa rin naman yun eh, di ba? So yun. Okay. Nandito ako ngayon sa Chinatown pero sobrang lawak. Hindi ko alam tuloy kung saan ang kakain.
Pero yun, sige, lakad-lakad muna tayo. Hindi naman natin kailangang alam natin agad lahat, di ba? Kaya it's called an adventure. So, let's see what's in here for me. So, after a while, nakahanap na rin ako ng kakainang restaurant. Pero dahil dinner time na, sobrang daming tao. So, I just opted to take it out na lang and eat at home. And then, while waiting for my order, bumili muna ako ng drink sa katabing tea house. So, dahil magsasara na sila, slushie na lang yung nabili ko. Okay guys, time check. It's already 8:10 PM and as you can see, may araw pa din. Ayan. Maliwanag pa din, parang ano lang, kung sa Pilipinas, parang 5 PM lang, ganun. Pero 8 PM na talaga. Ayun, finally, nakuha ko na yung aking order. Ayan. Grabe ang tagal, siguro parang mga 30 minutes din akong naghintay. Ganun katagal. Parang gusto ko na nga sabihin, pre, gano'n pa kahirap mag-deep fry ng manok? Yung kasi order ko, deep fried na chicken, half chicken. Ang tagal. Ang tagal. Ang sakit na kasi ng paa ko. Sakit na nung heels ko. So, kaya bumili na nga ako ng slushie at lahat. Wala pa rin siya. Ayun. Nagsorry naman si kuya. No? Binigay niya yung order ko. Pero, grabe. Ang tagal. Ang tagal talaga. Swear. Kapagod na ako. Grabe, inaantok na nga ako eh. Pero, sayang naman yung hinintay ko. So, kakain muna ako. Bago ako matulog. Para masarap yung tulog ko. Para bukas, maaga akong magising. Kasi, it's Sunday tomorrow. Kailangan ko magsimba. And also, last full day ko na dito sa Toronto tomorrow. Kasi, on Monday, uwi na ako. Balik na ako sa Pinas. Back to reality na. Ganun. So, yan. Tagal ng ating streetcar. So, sana dumating na siya. Pagod na ako. OA. Hi guys, just got home. It's already 9:07 in the evening. So, kakauwi ko lang. Grabe, sobrang tagal kasi nung hintayan sa streetcar, sa bus, ano. Kaya medyo napatagal. Pero kung tutuusin, kung halimbawa naka-Uber ako or private car, sobrang bilis lang ng biyahe. Hindi man kasi ganun ka-traffic. Tsaka malapit lang naman kasi. So, yun. Grabe, sobrang antok ko. Nakakatulog na ako sa streetcar. Pero nagigising-gising lang ako kasi syempre baka, alam mo yun, baka magpas na ako, ganyan. Grabe yung paghihintay ko dun sa food kanina. Sakit ng legs ko. Ewan ko, for some reason, mas masakit yung katawan ko dito. Kesa sa Hong Kong, 30,000 steps pa ako eh. Pero siguro kasi dahil nga, I don't have enough sleep. Like, ang sleep ko lang per day, mga 3 hours lang, ganun. Tapos may mga 30 minutes na nap, ganun. Kasi nga, sobrang naninibago yung katawan ko. And, yun, wala akong kasama. Ganyan. Yung diwa ko, gising siya sa oras ng Pilipinas. So, madaling araw dito. Gising ako. Parang nakakanap lang ako ng... Kasi, yung past few days, maaga ako nakaka-uwi. Like, sabi mo na mga 4, nakaka-uwi na ako. Tapos, mga 5 or 6, makakatulog ako niyan hanggang alas 10. Tapos, gising na ako noon hanggang kinabukasan na yun. So, kaya siguro mas mabilis akong mapagod kasi nga, hindi nakaka-recover yung katawan ko. Kaya, ang ginawa ko ngayon, late ako umalis. Mga alas 2 na ako nakaalis. Para ngayon, sakto, 9 o'clock na ng gabi. Kakain lang ako, para pagod ako. Para makatulog ako ng matino. Kasi, ayan o, namumula na yung mata ko. Ganun na ako kapagod, guys. Sobrang lala. Sobrang lala talaga. So, isipin nyo na lang, diba, kung less than 1 week lang ako. Parang, sobrang mas pagod yung katawan. Alam mo yun. And then, anyway, yun, I'll just eat my dinner and I'll go to sleep na din. Para bukas, kasi maaga ako bukas dahil magsisimba nga ako. So, yun guys. Yun lang. Good night. And bye.